Amen. So, good morning and welcome sa atin pong mga kapatiran sa iba't ibang lugar. At maging yung mga kapatid po natin sa ibang bansa, welcome po sa inyo. At yung atin pong mga members dyan po sa Kalbayog, dahil wala po silang physical gathering today, ay mas mainam po nakasama natin sila. Kaya wino-welcome po natin yung ating po mga members mula po dyan sa Kalbayog, sa Santa Margarita. At please include po natin sa prayer si Ate May sapagkat siya po ay meron pong sakit. Pag-pray natin na sana talagang siya po ay hipuin ng Panginoon, pagalingin po siya ng Panginoon. Siya po ngayon ay naka-admit dyan po sa hospital sa Kalbayog. Isama po natin sa pananalangin yung mga kapatiran po natin. So kaya welcome again at Sunday po ngayon. At unang linggo for the month of July at malapit na po, napakabilis ng panahon mga kapatid. Parang kailan lang, January, 'di ba? O kaya February, ngayon po ay 2021. July na po at ilang buwan na naman. Malapit na naman po ang Burr month. At lagi ho nating isama sa prayer ang gawain po ng Panginoon, maging ang mga kapatiran po natin. Okay? So, paalala ko lang po sa mga umaattend sa atin pong online, hanggat maari po ay gawan po ninyo ng paraan na maaga pa lang makapagbigay na po kayo ng attendance. Para po yung atin pong mga pangalan ay mag-register po sa ating online service. At the same time, kayo po ay mabate at ma-recognize na kasama po natin sa service. At maging kung sino man po yung inyong kasama o katabi dyan na nakikinig, nanonood, nagwo-worship, sama nyo rin po yung kanilang pangalan. As long na sila uma-attend ng atin pong gawain. And paalala ko po palagi, lalo na po ang araw ng linggo, hanggat maaari mga kapatid, wag lang po tayong mag-join. Kundi ang gawin po natin ay iparamdam natin na tayo ay nasa worship. Hanggat maaari, gawa natin ng paraan na tayo po ay nakabihis, pang-simba o pang-attend ng worship. At hanggat maaari, para maka-encourage po tayo sa iba, hindi naman siguro kalabisan na kayo po ay mag-selfie at i-post po ninyo sa Light Ministry para lang po, kumbaga, di ba, makita nung iba. Kaya nga very good yung mga member po natin, wala pa yung service, naka-ready na, nakabihis na, nagpo-post na po. Tama po yung ginagawa ninyo, encouragement po yan sa iba. Kaya nga, naniniwala po ako, kung wala yung pandemic, kung wala yung ganitong situation, nasa church dapat tayong lahat. At nakagayak, bumiyahe tayo, papunta sa simbahan. Kaya nga, kung tutuusin, mas pinadali na ng Panginoon. Kaya wag na ho nating bawasan yung pwede po nating magawa para sa Kanya. Kumbaga, pinadali ng Diyos na hindi na kayo babiyahe, pero wag naman ho nating bawasan yung quality ng atin pong worship o yung atin pong tinatawag na service sa Panginoon. And don't forget to bring or to give your tithes and offering or other form of giving para sa ministry. Kung talagang tayo po ay nabe-bless, kung tayo po ay natutuwa at pinagpapala at nabubusog sa gawain po ng Panginoon, mga kapatid, wag ho nating makalimutan, kahit nasa ang lugar tayo, malayo man sa ibang bansa o dito sa Pilipinas, alam po ng mga mananampalataya na tayo po ay mayroong obligasyon na ibalik at magbigay para po sa Panginoon. Kaya pinapaalala po natin sa bawat isa, wag ho tayong makalimot sapagkat yan po ay susi sa pagpapala. Okay? So ako lang naman po ay nagpapaalala sa ating lahat na wag po nating makalimotang ibalik ang nararapat po nating ibalik at wag ho nating makalimutan na kung tayo tumanggap ng pagpapala, tayo po ay magbigay sa gawain ng Diyos. Well, tayo po ngayon ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. And please, samahan po ninyo, buksan po natin ang ating mga Bible in the book of Daniel, Daniel chapter 3, verses 28 to 30. Ito po yung binabanggit ko ng mga nakaraang araw na atin pong mensahe, pag-aaralan. Sabi po ng Bible, Then Nebuchadnezzar spake and said,
Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god, except their own God. Therefore I make a decree, that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Well, para po sa gabay at karunungan, tayo po muna ay yumuko at pumikit, tayo po'y manalangin. O aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, Lord, tunay po na kami ay nagpapasalamat sapagkat muli ang araw na ito ay itinakda mo para po sa aming lahat na kami ay magkatipon-tipon. Kaya o Diyos, amin pong hinihiling na naway tunay po na ikaw ang magbuhos ng pagpapala. Katagpuin mo po ang bawat isa sa amin. Ang mensaheng ito, o Diyos, ay tunay na gamitin mo at ikaw rin, Panginoon, ang magbigay po sa amin ng karunungan. Tunay po, nagawaran mo kami, o Diyos, ng kaliwanagan gamit ang inyo pong salita. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa at humawak sa amin. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng kaayusan at tagumpay para sa serbisyong ito. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo po kami bibiguin. Hindi mo po papayagan na ang pagpapala ay hindi makakarating sa amin. Kaya Panginoon, sa iyo po kami nananalig, sa iyo po kami sumasamba. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa mga oras na ito. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, the title of our message for this morning is, Their Faith Commands. Yung kanilang pananampalataya, mga kapatid, ay marahil ginamit ng Diyos para ito pong si King Nebuchadnezzar ay magkaroon ng tamang hakbang sa kanyang buhay. Well, alam naman po natin na hindi lang si Shadrach, Meshach, and Abednego ang naging kasangkapan ng Diyos para itong si King Nebuchadnezzar ay maging tama sa kanyang mga desisyon o kaya sa kanyang mga ginagawa. Naniniwala rin po ako, mga kapatid, napakahalaga rin ng atin pong paninindigan, napakahalaga po ng ating pananampalataya, hindi lang po sa harapan ng Diyos, maging sa mga taong nakakakilala sa atin o kaya sa mga taong nakikita yung atin pong mga ginagawa. Tignan po ninyo kung anong nagagawa ng atin pong paninindigan. Yung tinatawag nating conviction. I believe conviction is from God. Yung atin pong paninindigan, galing yan sa Diyos and inspires you to keep striving. So ito'y nagiging dahilan para tayo ay lalong, ma-motivate na magpatuloy sa gawain ng Diyos. And for me, as I understand, conviction is to allow us to overcome obstacles when we arise because we have a strong belief in what we're doing, regardless of the struggles and challenges that we are facing along the way. So hindi ho tayo natatakot, hindi ho tayo nangangamba sapagkat alam natin na yung ating ginagawa at pinaninindigan ay tama sa harapan ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, even resistance comes in many forms. But I believe having a good foundation or conviction allows you to persevere in the face of it. So kung paano natin hinaharap yung pagsubok, kung paano natin hinaharap yung problema, naniniwala po ako, yung ating pananampalataya ang susi para tayo ay makatayo at makapanatili sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, ito hong ginawa ni Shadrach, Meshach, and Abednego, yung mga binasa ho nating talata ay resulta na lang ng kanilang pananampalataya. Well, even Apostle Paul, he commends the believers in the Thessalonian church and even, in Macedonian churches. Sabi ni Apostle Paul, their faith is spread to Godward.
Yung kanilang pananampalataya nakarating sa harapan ng Diyos, yung kanilang pananampalataya nag-spread sa iba't ibang churches, na kung tutuusin ang sabi ng Bible, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay hindi nakikita, pero yan po ay pwedeng gumawa. So that's why our title for this morning is Their Faith Commands. Okay? Hindi po makikita, mahahawakan ang kanilang pananampalataya, pero mga kapatid, kitang-kita natin na kung papaanong itong haring ito, 'di ba, na matigas sa kanyang utos, may paninindigan sa kanyang pagiging hari, pero mga kapatid, walang nagawa yung kanyang tigas, walang nagawa yung kanyang paninindigan sa pananampalataya ng mga mananampalatayang ito. Hindi umubra yung tibay ng hari, 'di ba? Meron nga tayong kasabihan, 'di ba? Sabi ng mga kasabihan ang utos ng hari ay hindi nababali. Okay? So sabi ng marami, kapag utos ng hari, hindi nababali. Pero kapag yan dumaan na, sa pakikipagtunggali sa pananampalataya, kahit sinong hari, walang magagawa sa may matibay at matatag na pananampalataya. Yan ang nakita ko po rito. 'Di ba? Mahirap gawin na baliin yung prinsipyo ng king. And that is a decree. Kung titignan po natin, in the Old Testament, yan po ay legal na batas. Yan po ay kumbaga sa sa bansa natin, yan po ay aprobado ng kanilang masasabi po nating constitution, pirmado ng mga governor, pirmado ng mga, 'di ba, yung masasabi nating leaders and officers ng kanilang bansa. So lumalabas yung utos ng hari, hindi lang yan pinagtitibay ng kanyang salita, kundi yan meron pong selyo at pruweba ng mga pagsang-ayon ng mga officers. So mahirap baliin. Mahirap ba, 'di ba, sabihin nating baluktutin yung ganong prinsipyo at sabihin nating batas, pero mga kapatid, nakita natin sa pangyayaring ito, even in the life of Daniel and Shadrach, Meshach, and Abednego, nakita po natin na nabago ang utos ng hari. Kaya nga po sa umagang ito, I hope and I pray na ito pong ating pinag-aaralan magdala din po sa atin na tayo po matutong manindigan. Matuto po tayong tumayo sa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Makita natin mga kapatid na yung atin palang pinaninindigan, yung atin palang ipinaglalaban sa gawain ng Diyos, yung atin palang pananampalataya ay hindi pala ito nasasayang o nababaliwala. Opo, naniniwala tayo na nababasa ng Diyos yung ating pong paninindigan. Nakikita ng Panginoon yung ating faith. Pero mga kapatid, sana yung pananampalatayang yan ay gamitin din ng Diyos para sa iba na kung saan sila po ay dalin natin sa Panginoon. Wag ho nating payagan na yung ating pananampalataya, tayo lang ang nakikinabang. Amen? Wag ho nating payagan na yung pananampalataya natin hanggang pangloob lang ng church. Maganda po yung ating pananampalataya na hahayag din sa mga tao, nakikita rin nila mga kapatid kung papaanong tayo po ay mayroong pinaninindigang tama sa harapan ng Diyos. Kaya nga yan ho yung unang bagay na magandang tignan natin. Number 1, 'di ba? Their faith commands, number 1, to worship God. Yung kanilang pananampalataya ay nag-utos, 'di ba? Nagdala kay King Nebuchadnezzar na siya po ay sumampalataya, and take note, ang sabi ng Bible, sumampalataya sa tunay na Diyos. Tignan po natin yung sinabi ng verse number 28. Okay? Sabi po diyan, then Nebuchadnezzar spake and said, "Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him and have changed the king's word." Amen? "And yielded their bodies that they might not serve nor worship any God except their own God." Amen? So di ba't nakita natin, sabi mismo ng verse number 28, di ba, dahil sa kanila pong pananampalataya, yung hari nagbago ng utos.
yung hari nagbago ng kanyang salita at ang sabi ng Bible, nagsimula na siya ay natutong magpuri at magpasalamat sa Panginoon. In verse 28, and blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Sana ganun din yung pananampalataya natin, magtulak sa iba na purihin ng Diyos dahil nakita yung ating paninindigan. Alam nyo, mga kapatid, mahirap utusan ng hari. Okay? As I understand, ito hong atin pong pinag-aaralang chapter na ito, tungkol po rito sa buhay nila Shadrach, Meshach, and Abednego. Diba, magandang makilala natin, ano bang klaseng hari itong si King Nebuchadnezzar? Diba, kung titignan natin, meron siyang utos na hindi po pwedeng mabago. Tingnan po natin, sabi ng verse number 1. Sundan po ninyo. Daniel chapter 3, verse number 1, Nebuchadnezzar the king made an image of gold whose height was 60 cubits and the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, the captains, and the judges, and the treasurers, and the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. Then the princes and the governors and captains and the judges and the treasurers of the counselors and the sheriffs and all the rulers of the provinces were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up. They stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Then an herald cried aloud, to you it is commanded, O people, nations, and languages, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. So imagine this. Diba, like what I said, yung kanyang decree is not only coming from the king. Ito po meron pong masasabi nating basbas ng lahat ng rulers, officers, yung mga matataas sa tungkulin, sa kanilang katungkulan sa kanila pong bansa. Ang sabi ng Bible, sumang-ayon kay King Nebuchadnezzar. Anong ibig sabihin po nito, mga kapatid? Hindi madaling utusan si King Nebuchadnezzar? Hindi madaling diktahan yung hari para sumamba sa kinikilala nating Diyos. Pero because of their faith, mga kapatid, nautusan itong matigas na hari. Ano pong ibig kong sabihin? Naniniwala ako doon sa sinabi ng Bible na even the king's heart is in the hand of the Lord. Amen? Ang ibig sabihin po nun, kahit ang hari na mayroong prinsipyo, may karapatang gumawa ng batas, may kapangyarihan na magdikta at mag-utos, kayang baguhin ng Diyos yung kanyang damdamin o pananaw. Pero mga kapatid, sa panahon po natin, para mangyari yon, huwag po tayong humanap ng himala ng kagaya nung panahon nila Shadrach, Meshach, and Abednego. Iba po ang panahon natin ngayon. Diba, kung papaanong sila ay nagpatunay ng kanilang pananampalataya sa paraan na sila ay hindi sumamba sa gusto nilang Diyos na kanilang sundin, mga kapatid, sa panahon natin, siguro magandang ipaglaban natin yung atin pong pananampalataya sa Panginoon. Ang ibig ko pong sabihin, panindigan tayo, tumayo tayo, as long na alam natin na yan ay kalooban ng Diyos. So dito natin mai-express parang ganito po di ba? Nung Old Testament, yung mga ganung bagay, yung ikaw ay pagagawain ng imposible to prove na ikaw ay merong faith. Okay? Nung Old Testament, ilalagay ka, kagaya nung kay Daniel, di ba? Di ba ilalagay ka sa lion's den, o kaya sa burning fiery furnace, o kaya yung dagat, kung paano mahahati. Nung mga panahon na yun, to prove na meron kang faith, ganun ang sitwasyon at paraan ng Diyos. Okay, para masukat yung ating faith. Pagdating naman po, mga kapatid, sa New Testament, ang hinahanap ng tao, signs and wonders.
Okay? Kaya kagaya ng mga apostles, di ba? Para masabing sila ay tagasunod ng Panginoon, kailangan sila'y nagpapagaling, sila'y bumubuhay ng patay, gumagawa sila ng miracle to prove na sila ay merong faith sa Diyos. But now, in our times, mga kapatid, wala na po yung hahatiing dagat. Wala na po yung burning fiery furnace. Wala na pong lions den. Wala na po mga signs and wonders. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ito po ang patunay para makita na meron tayong faith. Yung mahirap na paglilingkod, yung hindi madali sa iba, magagawa mo dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? So ito na ho yung panahon sa atin eh. Kaya wag na ho tayong maghanap ng burning fiery furnace. Posibleng ang burning fiery furnace natin ay yung pressure na ginagawa natin sa Panginoon at merong pressure na humahatak sa atin palayo o paglayo sa gawain ng Panginoon. So marahil ganun ang burning fiery furnace natin. Ganun yung lions din. Kinukulong tayo sa isang lugar na wala tayong magagawa. O kaya pinipigilan tayo o parang tinatanikalaan tayo na hindi tayo makapag-serve. Mga kapatid, this is the right time for each of everyone to prove to God and to others that we have a great faith. Kaya nga, alam nyo, yung kanilang pananampalataya, nag-utos sa hari. You cannot say to the king, King, worship my God. Hindi natin pwedeng utusan ng presidente. Hindi natin pwedeng utusan yung mayor and even our barangay captain. Pupunta ka sa opisina, sasabihin mo, attend ka ng church namin. And even to your loved ones na hindi pa rin ligtas, hindi pa rin Kristiyano, hindi mo yan kayang diktahan na pa-attendin ng church unless na makita sa buhay natin na meron tayong faith. Amen po ba? Mahirap eh. Kaya nga ang hirap mag-win sa Panginoon eh. Ang hirap magdala at maglapit ng kaluluwa sa harapan ng Diyos, lalo pat kung yan ay mayroong katungkulan. Kapag yan ay mayroong power, hindi madaling pasunurin yan kasi nagpapasunod yan eh. Diba? Imagine this. Para i-worship ni King Nebuchadnezzar, anong sabi ng chapter 3? Diba? Sa mga bukana, siya pa mismo ang nag-set up ng golden image. Siya pa ang nagpatawag, diba, mga kapatid, para bang kung ano hindi man siya hari, pride na ang pinag-uusapan dito. Bakit ako susunod sa mga taong ito? Sino ba yung Shadrach, Meshach, and Abednego? Diba, pag pinag-usapan yung status sa buhay, wala namang ipapantay sa hari yan eh. Anong klaseng tao si Daniel? Anong klaseng tao si Shadrach, Meshach, and Abednego para sabihin nila na i-worship ko yung Diyos nila? But you know, in verse number 28, then Nebuchadnezzar changed his mind. For what reason? Because the faith of Shadrach, Meshach, and Abednego, and even Daniel commands him to worship the true God. I cannot say to the president, worship my God. I cannot say to everyone, worship my God. But I can show you my faith to God. Then that's why we have to worship Him. Yung pananampalataya natin ang pwedeng magdikta at mag-utos sa kung papaanong nakikita sa atin. Alam niyo mga kapatid, sabi nga ng Daniel chapter 4 verse number 34, and at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted up mine eyes unto heaven, and my understanding returned unto me. And I blessed the Most High, and I praised and honored Him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and His kingdom is from generation to generation. Para payukuin mo at baluktutin mo ang kautusan ng hari, mga kapatid, hindi yan nadadaan sa gandang lalaki. Hindi yan nadadaan sa forma ng kasuotan. Hello? Diba? Hindi nadadaan yan sa kung ano yung mga ibinibigay mong tulong o pabor para sa kanya. Mapapatunayan mo yan at mapapasunod mo yan sa pananampalataya na meron ka. Sige nga po, imagine natin ito. Para i-convince natin yung king na mag-worship sa Diyos natin at bitawan yung kanyang paniniwala, paano kaya mangyayari? Bigyan mo ng bigas si mayor, bigyan natin ng sasakyan si president, hindi mangyayari yon.
Bakit? Meron siya nun eh. Marami siya nun. Baka yung ibibigay natin, wala pa sa kalingkingan na meron siya. So the same idea sa mga taong alam nating nakakahigit sa atin, mahirap silang dalin sa Panginoon kapag ang ipakikita lang natin sa kanila, kabutihan natin, ang magandang ipakita natin sa kanila, yung ating pananampalataya sa Diyos. Kung papaanong kaya nating gawin yung mga tinitignan nilang mahirap at imposible. Amen? So mahirap sa kanila yun eh. Imposible na si King Nebuchadnezzar, di ba, itapon yung kanyang golden cup. Imagine, kahiyaan na to mga kapatid. Kasubuan na to eh. Nandoon yung mga governors, nandoon yung mga prince and princess. Ang sabi ng Bible, nandoon yung mga leaders, yung rulers ng mga provinces. Kung ako yuyuko kay Shadrach, Meshach, and Abednego, they are ordinary people. Wala namang magbabago, di ba mga kapatid? Ordinaryong tao lang tayo eh. But I believe an ordinary man can be used by God using their faith. Ordinaryong tao lang tayo, pero pwede tayong gamitin sa paraan na makita yung ating pananampalataya. Alam niyo, walang matigas na puso, walang mataas na tao sa harapan ng Diyos kapag ang pananampalataya natin tama at matatag. Paano sila uubra sa kapangyarihan ng Diyos natin? Walang nagawa yung 7 times na pinainit na burning fiery furnace. Diba? And look at the story of Shadrach, Meshach, and Abednego, and even the story of Daniel. I believe, itong tatlong ito, impluensyado lang to ni Daniel. Bakit? Nung nilagay sa lions den walang nagawa yung leon eh. Diba? Anong ginawa ni Daniel? Pananampalataya rin. Di ba? Iniisip ko nga paano nauutusan ng leon? Di ba tinetrain yan? Ng stick or ng latigo para sumunod. Imagine, wala namang ganong training na ginawa si Daniel pero sumunod ang leon. Anong ginamit? Faith. Yung hayop na pasunod, faith. Yung matindi at matigas na hari, anong ginamit? Faith. Gamitin mo rin ang pananampalataya mo para yung bagay na gusto mong makamtan, makuha mo sa Panginoon. Kaya nga, tignan po natin, sabi ng Bible, di ba? In verse number 34 in Daniel chapter 4, yung kanyang statement, I, Nebuchadnezzar, lifted up his eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me. I blessed the Most High. Nung gumawa siya ng decree, ang tibay niya eh. Di ba? O, balikan natin ha. O, anong sabi po ng verse number 6? And whoso falleth not down and worshipeth, shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace. Chapter 3, verse number 6. Okay? Yan ang sabi ni King Nebuchadnezzar. Walang makatutol na mga leaders, rulers, bagamat ang ginawa pa nila, sumang-ayon pa. Sabi ng verse number 7, therefore at the time, when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of music, all the people, the nations, and the languages fell down and worshipped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. Or else, kapag hindi kayo sumunod, kayo ay itatapon sa burning fiery furnace. You know, verse number 8, wherefore at the time certain Chaldeans came near and accused the Jews. They spake and said to the king, Nebuchadnezzar, O king, live forever. Thou, O king, hast made a decree that every man that shall hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music shall fall down and worship the golden image. And whoso falleth not down and worshipeth, that he should be cast into the midst of a burning fiery furnace. There are certain Jews. You know, sabi ng verse 12, there are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, that is Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded thee. Is that true? I don't think so. Dahil ang anak ng Diyos marunong kumilala, marunong rumispeto, marunong tumanaw sa mga ginagawa ng pabor. Yan o ang anak ng Diyos.
Sabi ng verse number 12, O King, have not regarded thee. Kaya nga alam nyo, kahit anong gawin sa ating paninira ng iba, kapag tayo tama at maayos sa harapan ng Diyos, hindi ho tayo matitinag sa paninindigan. May nanira, sabi ng Bible, ang sabi sa kanila, O King, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Totoo naman na hindi sila sumamba, but it doesn't mean na bastos nila yung king. Kaya lang mas kinilala nila yung King of Kings. Alam nyo, kung meron mang mga taong kinakasangkapan ng kaaway sa buhay natin para hindi tayo makapagpatuloy, para wag tayong, di ba, lumago sa gawain ng Diyos, tandaan ninyo, ang kaaway natin, hindi ang tao. Di ba? Ang ating spiritual battle is not flesh and blood. Ang ating kaaway ay si Satan. Posibleng ginagamit yan ng kaaway para tayo po ay, di ba, pahirapan at ilagay sa sitwasyon na kung titignan nating positibo to, pwedeng dito makita yung ating tunay na pananampalataya. Di ba? Sa negative side, mahirap. Masakit sa damdamin, ang hirap sa pakiramdam na alam mo na nagtatapat ka, nagpapatuloy ka lang sa gawain ng Diyos, pero merong kumukontra. Ang hirap noon, mga kapatid. Pero kung titignan mo sa positibong aspeto, di ba, pagkakataon mo ito, stepping stone ito para kay Shadrach, Meshach, and Abednego to prove to them na meron silang tunay na pananampalataya. But you know, sabi ng Bible, then Nebuchadnezzar in his rage and fury commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. Kung hindi po matibay at hindi po matatag ang utos na binitawan ng hari, dito magagalit ng ganito eh. You know, sabi ng Bible, then Nebuchadnezzar in his rage and fury. Ganong katindi yung galit niya. Talagang nagpupuyos, sabi ng Bible. Ipatawag niyo yung tatlo na yan. Talagang tinitirya ko niyan eh. Diba? Posibleng ganon yung kanyang inis at galit. Pero mga kapatid, sabi ko nga, as I said, walang matigas na puso, walang matigas na hari sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Kaya lang, para mangyari yung ganong salita ng Panginoon sa buhay natin, ang nagiging platform ng Diyos is our faith. Yan yung portal to execute the power of God. Hindi po pwedeng may apoy na papatay doon sa mga taong kumukontra sa atin. Hindi po pwedeng may lalabas na leon, di ba, mula sa kawalan para sakmalin yung mga taong, di ba, kumukontra sa paglilingkod natin. Hindi ganon ang paraan ngayon ng Panginoon. Ang paraan ng Panginoon ngayon, patunayan natin na yung ating pananampalataya, tanggapin natin yung challenge sa buhay natin na kahit anong mangyari, mananatili tayong maglilingkod. You know, because of their faith, nautusan nilang mag-serve or mag-worship si King Nebuchadnezzar. Their faith commands to worship God. Then number 2, their faith commands to work for God. Si King Nebuchadnezzar in verse number 29, therefore I make a decree that every people, nation, and language which speak anything amiss against the golden image. Yun ba ang pinanindigan pa rito ng hari? No. You know, anong sabi ng kanyang decree? Which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Amen? Nagbago yung hari. Gumawa siya ng panibagong decree. Hindi mo mauutusan ng hari na sumamba sa Diyos natin at lalong hindi mo siya mauutusan na gumawa para sa Diyos natin. You know what I mean? Diba, sa chapter 3, sinabi ng Bible, yung hari, verse number 10, Thou, O King, has made a decree. Diba? Sabi nung mga Chaldeans,
gumawa yung hari ng kautusan. Maliwanag na sinabi ng hari, ito ang kanyang utos sa lahat ng mga tao na bawat isa sa inyo dapat sumamba o yumuko. Sabi ng verse number 5, that at that time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, all kinds of music. Ye fall down and worship the God or the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. He made a decree for the golden image before. Diba? Yun ang kanyang utos. Kapag hindi kayo sumunod, nandyan ng burning fiery furnace, patay kayo. Pero hindi ba natin to na-imagine sa panahon natin, yung lions din, walang nagawa. Yung burning fiery furnace, in fact, ang aga-aga nung hari, pinuntahan kagad sila Shadrach, Meshach, and Abednego. Nung nakita nilang may mga taong naglalakas sa gitna ng apoy, nagtaka sila. Bakit? Ang inihulog nila, 3. Pero bakit 4 yung naglalakad? Pangalawa, bukod doon, wala silang naaamoy na nasusunog. Na buhok, na damit, at ang sabi nga ng Bible, hindi nag-iba yung kulay nung kanilang suot. Ni amoy sunog, hindi sila nangamoy usok. Yun ang sabi ng Bible, doon siya dinescribe mga kapatid So imagine po ninyo, gaano ka-imposibleng nangyari yun. Kaya nga mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Naniniwala tayong lahat dyan. Walang mas mahirap na bagay na masasabi natin hindi kayang gawin ng Panginoon. Kaya niyan lahat yan. Walang imposible sa Kanya. Pero again, para po mangyari yung mga bagay na imposible sa buhay natin, hindi niya to gagawin ng ganun lang. Mangyayari yan kung meron tayong faith. You know why? Because according to the book of Hebrews, if without faith, it is impossible to please God. Hindi gagawin ng Diyos kay Shadrach, Meshach, and Abednego kung itong 3 ito compromiser. Because sila'y mga anak ng Diyos. Naintindihan po ninyo? Si Daniel, anak din ng Diyos. Kung nag-compromise siya sa pagkain, kung nag-compromise sila doon sa favor na gagawin sa kanila ng king, para talikuran lang yung kanilang pananampalataya, sige, I give you a favor, wag lang kayong sumamba sa Diyos nyo, ganito ang gagawin ko. Hindi sila pumayag, mga kapatid. Look, kung ano yung inoffer kay Daniel, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the king's meat. Anong ibig ko sabihin? Di ba? May magandang pabor na pwedeng dumating sa atin. Gagaang ang kalagayan mo. Magiging okay ka, sundin mo lang ako. Huwag ka lang maglingkod sa Diyos mo. Yan ang offer kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Yan din ang offer kay Daniel. But you know, ang ginawa nila? They stood. Nakuha po ninyo? Nanindigan sila Tumayo sila. Diba? Anong sabi ng Bible? Tingnan po natin. Sabi po rito, in verse number 29, therefore I make a decree that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Again, like what I said, this is a king's decree. Hindi po pwedeng baguhin. Hindi mababago. Anong sabi ng Bible? Tignan nyo kung gaano katindi yung kapalit na parusa sa paglabag sa utos ng hari. Shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill. Alam niyo ibig sabihin nun, dunghill? Hindi lang to basurahan, tapunan nito ng, ng marurumi. Kumbaga, walang mangyayaring ganda dun sa kanilang bahay. Wawasakin, magiging marumi, walang magiging ganda. So tignan po ninyo mga kapatid, yan ang utos, pero nangyari yan dahil sa kanilang pananampalataya. Mahirap payukuin ang hari para mag-worship sa Diyos natin. Right? Mahirap utusan ng hari na mag-serve para sa Diyos natin. But again, sabi ng Bible, if without faith, it is impossible to please God. Anong ibig sabihin nun? Kasi yung pananampalataya nila, mga kapatid, yun po ang nag-utos kay King Nebuchadnezzar.
Wala silang sinabi. Meron ba kayong nakita na any words or statement na binitawan ni Shadrach, Meshach, and Abednego and even Daniel? Pero anong sabi ng Bible? Their faith, di ba, nagsalita. Okay? Yung kanilang pananampalataya, mga kapatid, merong sinabi doon sa hari. Ano po yung sinabi ng hari? Yung pananampalataya nila? Di ba? Nakita natin kung papaanong ang pananampalataya ng mga kapatiran, hindi lang po sa time nila Shadrach, Meshach, and Abednego. Naniniwala po ako, even in the time of Apostle Paul, dumating yung punto na yung kanilang faith naging kasangkapan ng Diyos para sila ay gamitin to challenge the other believers. Paano sila nagkaroon ng masasabi nating pananampalataya? Ano yung sabi ng Bible in verse number 26? Because of the king's decree. Kung ano yung naging utos ng hari, yun po ang nagpabago sa kanilang buhay. Nag-iba ang pananaw ng hari. Nag-iba yung kanyang prinsipyo sa kanyang ibinigay na utos. Kaya nga, tignan po ninyo. Ano ho? Sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 1, in verse number 8, First, I thank my God through Jesus Christ for you all that your faith is spoken of throughout the whole world. Pinag-uusapan po natin yung mga believers doon po sa Roma. Di ho sila umalis ng lugar. Ano ho? Hindi po sila naglipat-lipat ng ibang bansa. Kundi yung expression ni Apostle Paul sa Romans chapter 1 verse number 8, that your faith is spoken throughout the whole world. Yung kanilang pananampalataya, yung kanilang paglilingkod, yung kanilang paninindigan, naging way para yung iba manampalataya rin. Kaya alam niyo mga kapatid, gaya na nangyari sa hari, sabi ng verse number 26, He make a decree. Not for the golden image, but for the true God. Mahirap yun. Alam nyo, kayo po, mga kapatid, di ko kayang utusan. Di ko po kayo kayang diktahan. Di ko po kayo kayang, di ba, sabihan na ito gawin nyo, ito gawin yan. Pero naniniwala po ako sa pananampalataya na meron tayo. Nagkakaintindihan po tayo na bawat isa po sa atin dapat naglilingkod sa Panginoon. Alam nyo ho, yung Kristiyanong may pananampalataya, di mo na kailangang piliting maglingkod. Yung taong merong paniniwala sa tunay na Diyos, di mo na kailangang pilitin na maglingkod sa gawain niya. Dahil kung meron kang tunay na pananampalataya, kagaya nitong kay Shadrach, Meshach, and Abednego, makaka-impluwensya ka ng iba. Minsan kahit hindi ho tayo magsalita, pero dahil sa nakikita sa ginagawa natin sa Panginoon, nakakahikaya tayo. Marami namang Kristiyano hindi magaling magpaliwanag ng Bible. Hello? Maraming Kristiyano hindi ho nag-aral ng Bible school. Maraming members ng church hindi ho talaga magaling magbasa ng Biblia. Pero dahil sila'y may pananampalataya, pero dahil sila ay sumusunod sa tunay na Diyos, mga kapatid, yung kanilang nagiging gawa, yung kanilang buhay, nag-uutos at nagtuturo na sumama kayong maglingkod sa Panginoon. Dami ho nating members, dami nating kapatiran na nasa online ngayon. Di naman nila pinaliwanagan ng Bible. Alam niyo kung ano ginawa lang nila? Nagpatotoo lang sila sa kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Marami tayong mga kapatiran kasama ngayon. Yung mga loved ones nila naka-join sa atin pong service. Hindi dahil nagpaliwanag sila ng mga malalalim na doktrina. Hindi dahil nag-aral sila ng marami mga paliwanag ng Biblia. Kundi sinabi lang nila kung paano sila napagpapala, kung paano sila natututo, at kung paano sila nakapaglilingkod sa Panginoon. At dahil po doon, ito sila ngayon kasama natin. Amen? Kaya minsan hindi ho natin kailangan ng galing. Hindi ho natin kailangan yung husay para makapanghikayat. Ang kailangan ho natin, yung magpatotoo tayo sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin.
Yung sabihin natin kung papaano tayo nilinis ng Panginoon. Yung makita sa buhay natin na mayroong nagbago na sa kabila nung dating ganito tayo, na liko at mali ang ating buhay. Ngayon, nasa kalooban tayo ng Diyos. Ngayon, naninindigan tayo. Ngayon, ginagamit tayo sa ministry ng Panginoon. Amen? Minsan, hindi kailangan yung galing ng pagsasalita. Ang kailangan yung makitang may nangyari sa buhay natin at yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. I believe Shadrach, Meshach, and Abednego, wala silang pinaliwanag about God. Okay? Tignan niyo po yung story. Ano ba ang paliwanag nila? Ang sabi nga nila kung hindi man kami iligtas ng Diyos namin, hindi kami yuyuko sa iniutos mo, O King. Wala silang inexplain. Alam mo ba, Hari, na ang Diyos namin, sabi ng Bible, ganito yan. Alam mo ba, Hari, ang Diyos namin, all-knowing siya. Alam mo ba, Hari, wala nang maraming paliwanag. Just give your testimony kung paano ka nagkaroon ng experience sa Panginoon, kung ano yung ginawa niya sa buhay mo, at kung paano ka natuto. Sabihin mo sa mga taong yan, maniwala ka, lalapit yan sa Diyos. Sapagkat tayo po ang pwedeng maging ilaw at gabay nila papunta sa Panginoon. Inisip ko, sabi ko, anong paliwanag ni Shadrach, Meshach, and Abednego? Anong sabing paliwanag ni King? Hindi nga nila dinipensa yung sarili nila eh. Walang rights dito. Hindi ba't karapatan naman namin, Hari, na kami di ba respetuhin mo sa paniniwala namin? Walang ganon. Walang ganon. Kaya kung meron man tayong ganitong kalagayan din, na ramdam natin, na alam natin ginagamit sila ng kaaway, huwag natin silang paliwanagan ng salita, ipakita natin sa kanila yung kaya nating gawin dahil meron tayong pananampalataya. Sometimes hindi natin sila makukuha sa paliwanag eh. But we need to stand. We need to be firm. Kailangan tayo maging matatag sa paniniwalang meron tayo sa Diyos. Kung hindi man ako iligtas ng aking Diyos, yan ang sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, di ba? Sabi niya, if not be so, King, kung hindi man mangyari, iligtas kami, hindi pa rin kami yuyuko, hindi ito mayayabang. Ang tawag dito, may pananampalataya. Iba yung mayabang na nagsisiga-sigaan, akala mo kayang manindigan. Hindi po sila kagaya ng ganon. Sila po ay mga mayroong pananampalataya sa Diyos. At yung kanilang pananampalataya, it doesn't mean i-comfort sila kapag may problema. No, yung kanilang pananampalataya ang nag-alis ng takot. Kaya nga kung meron tayong faith, mga kapatid, I believe, kaya nating utusan ang sino man na hindi gumagawa para sa Panginoon. Alam niyo po, marami ng bagay sa buhay namin, sa buhay ko, na kung titignan ko po, lalo na po ng mga nagdaang panahon, ang daming problema sa ministry, diba? Ang daming mga pangyayari na talagang wala kang pambili ng damit, wala kang makain, wala kang mabili. Na-remember ko noon, meron tayong mga missionary. Okay? Naalala pa yata yun, ni Ninang Shun, nila Ninang Kiten. Diba? Nagkaroon tayo ng first missions conference. Lahat ng mga missionary may cellphone. Ako, wala. Pero hindi ko nakitang kawawa ako that time. Hindi ko nakita na parang, diba, inapi ako dahil wala ako nung bagay na meron sila. Ang nakita ko lang to, may panahon ng Diyos. Bukod sa may panahon ng Diyos, may paraan ng Diyos. Amen? So yun ang intayin natin. Yun yung gawin natin. Lumakad tayo, hindi doon sa nakikita natin na gusto nating mangyari sa buhay natin, kundi lumakad tayo sa pananampalataya at bahala ang Diyos na gagawin niya sa atin. You know, because of their faith, nautusan nilang gumawa yung king ng decree. Diba? Hindi ho madali yan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang magiging kalaban ng king, hindi yung kanyang Diyos. Ang magiging kalaban ng king, yung mga taong pinasang-ayon niya sa una niyang decree. Bakit? Paano sila papayag? Hindi naman nila kinikilala yung Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Marahil itong king na ito, dadaan ito sa persecution.
Kaya nga 'di ba yung mga bago nating kasama sa gawain, 'di ba? Nangyayari sa inyo nung kayo'y wala sa Panginoon, parang okay lang kahit gumagawa kayo ng mali. Hindi ganun katindi ang pressure sa family. Pero pagdating nyo sa gawain ng Diyos, nag-iba ang hatak ng sanlibutan, nag-iba yung pressure kasi alam nila hindi naman nila kilala yung Diyos na pinaglilingkuran natin eh. Kaya nga yun ho yung bagay na sana magpaalala sa atin mga kapatid. Kung hindi mo kayang diktahan ang iba na maglingkod sa Panginoon, ipakita mo yung pananampalataya mo para matuto silang mag-serve sa tunay na Diyos. Tanong ko po sa ating lahat, ano na po ang napatunayan ng ating pananampalataya? Meron na ba siyang naging bunga? Meron na po ba siyang, di ba, na napakinabangan? Na yan po ba napakinabangan na sa gawain ng Diyos? Meron bang nailapit na kaluluwa yan, yung pananampalatayang meron tayo? Yun po yung magandang tanong sa ating lahat. Na sana maisip natin, mga kapatid, di ba, napakahalaga ng atin pong paniniwala. Alam niyo ho, sabi po ng Daniel chapter 6, verse number 26, I make a decree that in every dominion of my kingdom, men tremble and fear before God of Daniel. Can you imagine this? For he is the living God and is steadfast forever, and his kingdom that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. Look what his statement. Yung matigas na sinasabi niyang, di ba, yung hindi yuyuko sa golden image, ipapapatay, ihahagis sa burning fire furnace. But now, sabi niya, every dominion of my kingdom, men tremble and fear before the God of Daniel. Niisip ko lang, mahirap magpaliwanag sa taong matigas ang puso. Diba? Kung meron tayong gustong i-win sa Panginoon, loved ones natin, diba? Katrabaho natin, kaibigan natin, ang tigas paliwanagan eh. May mga ganong tao, ang dami mo nang sinabi na kabutihan ng Diyos, ang dami mo nang binanggit na talata sa Biblia, and still, ayaw pa rin sumunod, ayaw pa rin makinig, ayaw pa rin sumama sa atin sa ginagawan sa Panginoon. Siguro mga kapatid, ang kailangan nating gawing paraan, ipakita sa kanila yung ating pananampalataya. Hindi sila makuha sa paliwanag. Hindi sila makuha sa mga alam nating talata sa Bible. Baka makuha natin sila sa patunay ng buhay natin na mayroon tayong pananampalataya sa Diyos. Sabi nga walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Tama po ba mga kapatid? Walang matigas na puso sa mayroong paninindigan sa pananampalataya. Kaya nga, sabi ng verse 26, I make a decree. Kaya yun ho yung bagay na nakita ko po rito. And then number 3, their faith commands to make well known the man of God. In verse number 49, ang sabi po rito, bago pa po mangyari, ito hong verse number 30, sa verse number 49, in the time of Daniel, ni-request niya kay King Nebuchadnezzar na ito yung gawin kay Shadrach, Meshach, and Abednego because of his faith to God. Yung faith ni Daniel. Sabi ng verse number 49, then Daniel requested of the king, and he set Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon. But Daniel sat in the gate of the king. Diba parang sinasabi niya, instead of me, pwede ba, King, bigyan mo na lang ng pabor si Shadrach, Meshach, and Abednego? Diba? Bigyan mo sila ng, diba, katungkulan doon sa kanilang mga lugar. Okay? So, para sabihin mo sa hari yon at wala kang napatunayan sa kanya, hindi magiging mangyayari. Maniwala po kayo, hindi mangyayari yon. So, tayo rin po, wag ho tayong maghanap ng promotion ng Diyos nang wala naman ho tayong ginagawa sa Panginoon. Minsan gusto natin, di ba, ilagay tayo ng Diyos sa maayos na buhay. Minsan gusto natin, bigyan tayo ng pabor ng Panginoon. Pero wala naman tayong ginagawa para sa Kanya.
Mahirap mangyari yon, mga kapatid. 'Di ba? Gusto natin yung pakinabang, gusto natin bigyan tayo ng magandang, alam niyo po, 'di ba, kalagayan ng buhay, pero hindi naman natin pinararanas o pinakikita sa Panginoon na kaya rin nating mahirapan, kaya rin nating magtiis, kaya rin nating harapin yung kahit anong pagsubok sa buhay natin alang-alang sa Kanya. Mga kapatid, wag tayo maging unfair sa Diyos. Most of the time, ang gusto natin blessing, pero ayaw natin ng sufferings. Gusto natin tumatanggap tayo ng biyaya, pero ayaw nating maglingkod. Hindi ho po pwede yun. Tingnan nyo yung nangyari dito. Sabi ng verse number 30, Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego. Kaaway nga ito nung hari eh. Galit nga, nagngingit-ngit nga ang hari dito eh, di ba? Na kumukulo dugo ng hari kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Pero paano nangyari na ang Panginoon pinromote siya? How come na itong Shadrach, Meshach na kinukulo ng dugo ng hari, binigyan ng Diyos ng masasabi nating, alam nyo, magandang promotion? You know why? Because yung kanilang pananampalataya ang nagsabi sa king na sila ay bigyan ng Diyos ng pabor. Opo, sabi nga ng Daniel chapter 2, verses 46 to 48. Tignan po ninyo. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshiped Daniel and commanded that they should offer an oblation and sweet odors unto him. Imagine this, para gawin ng hari yun kay Daniel. Sipin niyo po yun, para ipagawa ka pa ng, ano man tawag doon, yung statue, yung oblation. Para sa pagkilala kay Daniel, hindi doon sa, di ba, yung kanyang galing, kundi yung kanyang faith ang dahilan. Sabi ko nga, marami magaling sa sanlibutan. Pakinggan po natin, mga kapatid, maraming magaling sa sanlibutan, pero hindi sila ang ginagamit ng Diyos. Tayo na alam naman nating walang ipagmamalaki. Hello? Maraming magaling magpaliwanag sa mundo. Daming graduate ng ganitong college school. Diba? Ang daming mga graduate sa mga ganito. Ang daming mga napatunayan. Pero hindi sila yung kailangan ng Diyos eh. Hindi sila yung ginamit ng Panginoon. Ang ginamit itong Daniel. Ang ginamit si Shadrach, Meshach, and Abednego. But look at God's promotion sa buhay nila. Because of faith. Diba, ako rin po sa buhay ko, hindi ko alam bakit, diba, kung paanong ang Diyos gumagamit sa buhay ko at kung paano tayo iniaangat ng Panginoon. You know, sabi ni Daniel, then king answered unto Daniel and said, Oh, of a truth it is that your God is a God of gods and a Lord of kings and a revealer of secrets, seeing thou couldest reveal this secret. Then the king made Daniel a great man and gave him many great gifts and made him ruler over the whole province of Babylon and chief of the governors over all the wise men of Babylon. Kayang gawin ng Diyos na ang mahina maging malakas. Amen? Kayang gawin ng Diyos na ang mababa ilagay sa taas. Kayang gawin ng Panginoon yung walang-wala magkameron. Kayang gawin ng Diyos yung naghihirap paranasin ng kasaganahan. Pero hindi ibibigay yon ng ganun lang at ng kawalan. Ibibigay yun ng Diyos kapag nakitaan tayo ng pananampalataya. You know, sabi nga ng Bible di ba, grabe yung ginawa ni King Nebuchadnezzar kila Shadrach, Meshach, and Abednego at kay Daniel. They made them well known in their provinces. Di ba? Ganun sila, di ba, pinakilala. Samantalang, di ba, sabi ko nga, galit na galit yung hari kay Daniel, kay Shadrach, Meshach, and Abednego. But now, yung kanilang pananampalataya nag-utos, promote mo kami. Hindi si Daniel, hindi yung tatlo, kundi yung kanilang pananampalataya. You know, in James chapter 1, verses 2 to 4, ito ho yung magandang tignan natin sa buhay natin. You know, sabi ng Bible, My brethren, count it all joy
when ye fall into diverse temptations. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, yung ating pananampalataya, hayaan nating subukin. Dahil kapag yan po ay sinubok at nanatili at matibay, yan po ay magpo-produce ng maganda. Yan ang sabi ng verse number 3. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So meaning, yung ating faith, once na dumaan sa test, okay, sinubok, mga kapatid, hayaan natin, sumunod lang tayo, ituloy lang natin sapagkat magpo-produce yan ng maganda. Yan ang nangyari kila Shadrach, Meshach, and Abednego. Although nalagay sila sa kalagayang hindi maipaliwanag kung papaanong iniligtas sila ng Diyos. Pero ang totoo, gumawa ang Diyos. Hindi sila pinabayaan. No, sabi nga ng Matthew chapter 9, verse number 29, dito po tayo magtatapos, mga kapatid, sa sinabi ng Panginoon. Tignan po ninyo. Then touched he their eyes, saying, according to your faith, be it unto you. Alam niyo kung ano ibig sabihin nito? We tend to get what we expect out of life. Kung ano yung gusto natin sa buhay natin, depende yan sa pananampalataya natin. Kung anong faith meron ka, yun ang dapat mong i-expect. Minsan naghahangad tayo ng kakaibang mangyayari sa buhay natin, pero hindi naman tayo sumusunod. Minsan naghahangad tayo ng kakaibang, promotion ng Panginoon, pero wala naman tayong faith. Gusto natin maging great tayo in the sight of God, pero small naman yung ginagawa natin. Hindi po pwedeng gano'n. Sabi nga ng Panginoon, according to your faith, be it unto you. Ano ibig sabihin nun? Kung ano yung pananampalataya mo, yun ang makita sa'yo. Yun ang mangyayari sa'yo. Kaya kung meron tayong great faith, mga kapatid, ang bunga ng great faith ay great fruit. Tama po. Yung pananampalataya na malaki, magbubunga rin ng malaki. Pero kapag yung pananampalataya mo, alam mo, kumbaga sa terminong kanto, pipitsugin, wag na tayong umasang may mangyayaring himala sa buhay natin. Diba? Kaya nga, yun ang sabi ng Bible, we tend to get what we expect out of life. Kung anong pananampalataya meron ako, yun ang dapat lumabas at makita sa buhay ko. Kaya nga sana ngayong umaga, tunay po na tayo ay pinagpala ng mensahe ng Diyos. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po sa mensahe na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa karunungan, O Diyos. Salamat po sa inyong kapangyarihan. Ikaw na po, Panginoon, ang akin pong hinihilingan na patuloy na kumilos sa puso, buhay ng bawat isang nakapakinig. Tunay, Panginoon, na ang mensaheng ito ay kumilos sa aming mga puso. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa, ang mga kapatiran, ang mga kasama namin na nakinig at humakbang at na-convince na sila'y dapat manindigan. Lord, may you continue to bless their lives and use them, O God, sa gawain mo. Salamat, Panginoon. Patuloy ka pong gumawa sa aming pong serbisyo. Pagpalain mo po ang lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.